Mas marami na yung mga bagets kaya sa mga adult. Hindi po, naglalaba ang lahat. Sige po, handa na po ba ang lahat? Welcome ulit sa mga ate, sa mga friendship, mga BFF natin Bibian. Kami po ay natutuwa na nandito kayong muli at welcome din sa pamilya ni, ayan, si Juliana. May isang Juliana. Ano ba yung second name mo? Maganda yung second name mo. Juliana, ano? Ano? Juliana, ano? Ako ba wala pang second name? Oo nga. Actually, nagduda nga ako. Ano, paano wala naman ito second name? Kapangalan mo yung anak ni Juliana. Mga Juliana, magaganda. Oo. Ay, tingnan mo yung mga anak ni Richard Gomez, Juliana. Diba? Lahat ng mga anak ng Diyos magaganda. Amen? Ayaw pumayag ni Tita Paula. Parang yung tawag may nagre-react ng ano, naniniwala naman. Amen? At nakapare. Natutuwa ako, nagkita tayo muli. Ate Norma. Mama pa yung sige po, muli ay welcome sa ating panambahan. At hintayin lang natin makatapos magbilang ng sobre si Ate Norma. Sige po. Tayo mag-aaral naman ng salita ng Diyos. Nagkamisan talaga eh. Mamaya nyo na ito ikwento. Magkwentuhan muna tayo patungkol sa ating Diyos. Amen? Amen. Sige po, kami po ay 4 na buwan na ang tema ay nasa Isaiah 60:1-3. Para lang ma-connect natin yung pag-aaralan ngayon, hindi ko nilagay sa PowerPoint, pero babasahin ko na lang po sa Tagalog. Parang pagpapaalala muli, i-refresh lang yung mga memory natin kung ano yung 4 na buwan na natin pinag-aaralan. At mukhang hindi pa nga dito matatapos yung pag-aaral natin. Ang sabi dito, sa verse 1, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ng buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh. At mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, ang mga hari pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Ito yung ating rise, shine, for the glory of God. Ganun lang ang kasimple. Kung
gagawa natin ng buod, which is arise, shine for the glory of God. Amen? Amen. Sige po, at bilang talagang dugtong-dugtong maski yung nai-share kanina ni Pastor Alice na binasa kanina, patungkol sa mga bansa na nagbabalik sa Diyos at lumalapit sa Diyos. Amen? Kaya iyan din yung ating pangunahing verse. Ay, hindi pala nakasaksa. Basahin natin ang ating teksto kung saan tinabuo ng Lord yung kanyang mensahe. Sabi dito, all the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. Dahil tayo ay naniniwala kahit sa maliliit na bansa, sa kasulok-sulukan ng bansa, merong mga tunay na mananampalataya. Amen? Maski sa mga Muslim na mga bansa at sa mga yung mga Buddhist, mga bansang Buddha ang sinasamba, ay nagtatanim dyan ang Lord ng mga mananampalataya. At sa araw kung tama yung ginagawa ng mananampalataya, talaga namang dadami yung mga magbabalik. Kaya bawat bansa ay magkakaroon, lalapit at magsasama sa Diyos para saan? Ano ang purpose? To glorify His name. Sa Tagalog, lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay darating at sasamba sa harapan mo, O Panginoon. At ang iyong pangalan ay kanilang luluwalhatiin. At idudugtong ko dyan, yung kinuha ko mula doon sa ating pinag-aaralang chapter, pero ito ay yung nasa verse 21. Your people shall be righteous. They shall possess the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that I might be glorified. Sabi natin na sa Tagalog, magiging matuwid na lahat ang iyong bayan. Kanilang aangkinin ang lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, ako'y luluwalhatiin. Amen? Amen. Iyon lang ang purpose ng buhay ng isang mananampalataya. Sumamba sa Diyos at luwalhatiin siya. Amen? At pag ginawa yung dalawang bagay na yun, yung buhay dito sa lupa, maaayos. Puro kaayusan. Kasi papaniguraduhin ko yung buhay at pinapatutuhanan ng salita ng Diyos na siya ang hahawak ng buhay mo at ng iyong buong pamilya. Amen? Amen. Sabi nga lahat ay maaayos. Hanapin mo muna yung kaharian at kaluwalhatian ng Diyos at ang lahat dagdag na lamang. Yung enjoy natin na kaliwagan sa buhay, kung ano man, meron tayo, yun ay dagdag na lang ng Panginoon. Amen? Amen. Malungkot ba kayo? Kasi parang hindi masigla yung amen. Amen. So, yung sa iba, marami ng dagdag. Yung iba, maghintay kayo. Darating at darating yung idadagdag ng Panginoon. Mahirap yung puro puti lang ang idinadagdag sa atin ng mga puti mo.
Pero yung puting buhok ay nagsasabi na araw-araw dinadagdagan ka ng Lord ng buhay. Amen? Na hindi lahat naaabot doon sa pagputi ng buhok. Amen ba? O mamaya na yung pagkukulay. Kaya ang pag-aaralan natin ngayong umaga, dugtong doon sa theme natin, The Glory of the Lord. Nakilala natin ang Panginoon, ipinakita sa atin yung glory na sa pamagitan ng mga pangalan na ibinigay niya sa atin. Meron tayo namang role o may responsibilidad tayo bilang mga nilikha, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. At iyan ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Called to manifest God's glory. Tinawag upang ipamalas ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi natin, yung Diyos na hindi nakikita sa pamagitan ng kanyang nilikha at sa pamagitan ng kanyang mga mananampalataya. Amen? Amen. Channel tayo ng Diyos. Sige nga, may makakapagsabi pa dito na nakita na nila ang Diyos. Kasi marami sa labas nagkiklaim, nakita nila ang Diyos. Kaya sila nakakapagpagaling, kaya sila ay mga petiler. Nakakita lang ng naglaro lang sa dahon ng mangga, yung silat ng araw, nakakita na ng apparition at Diyos na. Amen? Hindi ganun ang ating Diyos, pero yung Diyos natin, nararamdaman natin. Nakikita natin sa kanyang likha at nararanasan natin siya sa pamagitan ng bawat mananampalataya. Sige, para malinaw, binigyan ko lang ng definition kasi yung keyword natin, manifest. Yung manifest, maraming meaning. Diba? Wala ko ito Tagalog. Andito yung aking kapatid na Filipino teacher. Marami siyang kahulugan. Pero yung kahulugan ng manifest, kasi di ba pag sumasakay sa aeroplano, may manifest sila. Iyon ay listahan ng pasahero. Pag sumakay ka ng bangko, may manifest sila. Listahan nga ng lahat na sumasakay. Pero sa atin, yung manifest na pag-aaralan natin, dalawa lang yung pinili kong definition. Una, to make it openly known, clear or obvious. Kaya kang ipinapakita, malinaw o halata. Maalala niyo ba yung sabi ni Pastor Alice? Ang mananampalataya dapat hindi malata, kundi halata. Hindi tayo dapat malata sa pananampalataya. Dapat halata sa atin yung pagiging mananampalataya. Pangalawa, to display or show a quality or feeling by one's appearance. Ipinapakita ang katangian o pakiramdam sa pamagitan ng kilos o itsura. So, iyon yung manifest, iyon yung pinapakita o nakikita. Kaya tayo yung nagmamanifest, tayo yung manifested. Sa atin manifested yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Ibigyan natin yan ng mga halimbawa mamaya. Kaya meron tayong limang bagay na pag-aaralan tungkol sa manifesting God's glory. Five ways to manifest God's glory. Mga paraan ng pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Bawat isa sa atin, meron tayong
duty, tungkulin. Meron tayong tungkulin na maipakita yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Kasi, iyon ang inaasahan ng ating Diyos. Hindi ka ginawang mananampalataya para lamang for the sake na mananampalataya ka. Hindi yun natatapos at hindi iyon yung kabuuan ng pagiging mananampalataya. So muli, meron tayong 5 pag-aaralan kung paano sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, mag-manifest o maipakita yung kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen? Yung una, sabi ko, Lord, mo lang ba? Sabi ko, baka more than 1,000. Eh bakit hindi naman ngayon lang matatapos yung pag-aaral mo? So, ngayon, 5 lang muna na ikinokonekta natin doon sa Isaiah 60 verses 1 to 3. Una, arise and be recognized as Christ's believer. Tumayo at magpakilala bilang mananampalataya ni Kristo. So yung picture na yun, na identity ba yun? May identity ba yung dalawa mo, yung isang lalaki at isang babae? Meron? Meron ba, Norma? Walang identity. Kasi wala silang mukha. Kung hindi ka magpapakilala bilang Kristiyano, hindi makikilala yung identity mo bilang Kristiyano. Di ba? Napakahirap siguro na mabuhay sa mundo na to na walang mukha. Pero minsan, gaya ng Kristiyano, madalas naririnig natin, wala na akong mukhang maihaharap sa iyo. Makikilala mo lang. Kaya namimiss ko sa hinanaw ko yung ebon wala eh. Na minsan, ganun tayo sa Diyos. Lumalayo tayo dahil wala tayong mukhang maiharap sa Kanya. Dahil, may mga pagkakataon sa buhay natin, nandulayo tayo sa Kanya. Amen? Kasi pag sinabing wala na akong mukhang maihaharap sa iyo, hindi mo na kayang humarap, sobrang hiyang-hiya ka ng lumapit sa tao. At yan, nangyayari din maging sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko na naisama dito, mula nung nakipag-isa tayo kay Kristo, doon sa 2 Corinthians, lista nyo na lang yung mga verses na sasabihin ko, sa 2 Corinthians 5, 16 to 17, mula nang tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo'y naging mga bagong nilalang. Hindi na ikaw yung dating, wala na yung lumang pagkatao mo, ikaw ay binago mo. Kaya, your identity in Christ is your identity. Amen? Amen. Yung pagkatao natin ngayon, mula nang nakilala natin ang Panginoong Yesus, iyon na dapat ang nakikita ng mga tao na nasa paligid natin. Hindi lamang doon sa loob ng iglesia, kundi nakakasalamuhan natin sa lahat. Kaya dapat, TJ, nakikita ng mga taga-merkado na binago ka na ng Lord. Amen? Kasi, yung bagong ikaw, wala na yung luma. Tinalikuran mo na yung lumang ikaw. Hindi na yan umiinom. Hindi na naninigarilyo. Amen ba? Hindi maka-amen. Sabi ko kay Tito Manny, pababantayan kita. Kung talagang hindi ka na umiinom at hindi ka na naninigarilyo. Amen? So yung buhay natin,
ano na, hindi na para sa iyo, hindi na para sa ibang tao. Ito ay para na sa Diyos. Amen. Dapat makita sa atin yung karakter ng Panginoong Yesus. Yung kung dati kang magagalitin, hindi na ngayon. Paminsan-minsan siguro. Diba, Ate Vivian? Oh, yung dating malulukutin, ngayon lagi nang masayahin. Yung dating hindi mangiti, dahil dala-dala na niya yung sa puso niya, nasa puso na niya ang Diyos, iba na ang aura o aura na nagliliwanag. Kaya nga tayo sinabi, liwanag din, iba na yung aura natin. Na pagkita pa lang sa atin, pagpasok pa lang o pagpunta pa lang natin sa bahay ng iba, masaya sila dahil nandun ka. O kaya hindi sila yung mararamdaman nila na yung talagang binibigay mong pagmamahal ay buo, hindi peke. Amen? Kasi minsan napepeke yung pagiging mabait, napepeke yung pagiging kunwari, mahal. Oo ba? Ha? Kahit walang pera, ano? Hindi malulungkot kahit walang pera. Oo daw, sabi naman ko yan. Kahit walang papasko, ha? So, kasi madalas, karamihan naman sa atin hindi nagsimula. Yung mga bata na lang, yung mga anak-anak na lang, yun yung talagang nagsimula na ng Kristiyano. Galing tayo rin sa mga iba-ibang pananampalataya. Kami din na galing sa Catholic. Pero yung Catholic faith na kinalakhan ko, ano na lang siya, parang hindi ko na siya matatandaan. Parang shadow na lang. O, may nare-recall ka, pero hindi mo na matandaan yung dati mong pinapanampalatayaan. Amen? Kasi inalis na yung lahat ng Lord at naglalagay siya ng mga bago. Laging bago. Huwag natin ikahiya yung ating pananampalataya. Dati si Ina, yung bago din mananampalataya, talagang sinasabi naman na itinatago niya yung Bible. Ayaw niyang makita ng mga mari-mari niya na siya ay pupunta sa church. Dahil marami siyang maririnig. Pero dapat, anuman ang marinig natin, may pag-uusig man, kailangan natin. At yun ay lahat ipagsusulit nila sa Lord, hindi sa atin. Kasi kung ano yung pag-uusig na ginagawa sa inyo, hindi kayo ang inuusig mo, kundi yung Diyos natin. Amen? Kaya huwag natin ikahiya. Kaya nga, madalas sinasabi ko, isang ginagawa sa akin ng Lord, yung pagiging mahiyaan. Ayan, katotoo si Yoli. Sa school, pag pakita lang ko. Hindi ako active. Pero pag tinawag ko kami teacher, sumasagot. Hindi ako nagso-socialize. Yung, kung sino lang yung katabi ko, yun lang yung mga kaibigan ko o nakakausap ko. Pero hindi mo ako aasahan na makikipaglaro sa ibang tao. Kalaro ko lang si Yoli sa Chinese garter. Magaling niya sa Chinese garter, walang tumatalo dyan. Yung kalaro natin, Chinese garter at saka jackstone. Pero isang ginagawa ng Lord, iisipin ko ba na magpapastora ako? Wala sa plano ko yun. Pero nung niyakap ko yung pananampalataya sa Panginoon, dahil ako binago na, niyayakap ko lahat ang gusto niyang gawin sa buhay ko. Amen? Ganun dapat. Kaya pag may utos ang Lord, bilang pananampalataya,
Sunod agad. Bakit kailangan nating tumayo at magpakilala o makilala tayo bilang mga mananampalataya? Kasi meron tayong gagawin. May utos ang Lord eh. Hindi ka niligtas para sabihin ligtas ka lang. Dahil niligtas tayo para isulong yung kaharian ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, isinusulong na natin yung kaharian ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik na. Umauna man yung bumalik, umauna man tayo umuwi. Dalawa lang yun eh. Umuwi tayo na nauna, o dinagdag tayo ng Diyos nung bumalik siya. Isusulong natin yung kaharian ng Diyos. Kaya ito yung utos mismo ng Panginoon sa mga mananampalataya at pag sinusunod natin ang utos na to, na itataas at na iduluwalhati natin ang kanyang pangalan. Ang sabi sa John 14:12, "Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than this will he do, because I'm going to the Father." Tandaan natin, whoever believes in me will also do the works that I do. Sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakila mga gawa kaysa dito ang gagawin niya sapagkat ako pupunta sa Ama. Ano yung mga ginawa ng Panginoong Jesus habang nandito sa lupa? Nagturo, nagpagaling ng may sakit, nanalangin, gumawa ng mga himala, at ang pinakamatindi, namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para tayong buhayin muli. Amen? Hindi ba sinasabi ni Lord na tayo magpasandi ng krus, magpapako sa krus? Iyon ay para sa Kanya lang. Dahil iyon ang utos ng Panginoong Diyos Ama. Ang mga gagawin natin, magministeryo para doon sa mga kaluluwa na dadalhin sa Kanyang kawan. Nagtatawag ang Diyos ng mga kaluluwa na dadalhin sa Kanyang iglesia. Dahil babalik ang Diyos para sa Kanyang iglesia. Amen? So, iyan yung number 1. Meron tayong mga tungkulin. Ako ngayon, ginagawa ko yung tungkulin ko bilang pastor. At bilang pastor, may mga iba pang tungkulin at may kapagawa ang Diyos na sinusunod ko dahil yung mga utos niya. Kaya dapat tandaan natin, bawat isa sa inyo may ibibigay, may iaatas na tungkulin ang Panginoon. Amen? Amen. At dapat bilang mananampalataya, tayong tapakan yung tungkulin na yun. Dahil para sa iyo. Para sa iyo. Dahil may plano ang Diyos para sa iyo at sa iyong pamilya. Amen? Okay, number 2 na tayo. Light up the Word of God to others. Bago to, no? Hindi light of the world. Paliwanagin ang salita ng Diyos sa iba. Light up the Word of God to others. Bilang pinag-aralan natin, we are the light of the world. Si Jesus bilang ilaw ng Diyos na to, tayo rin ay ilaw, liwanag ng mundo na to. Paano natin magagawa yung pagiging liwanag bukod sa mga mabubuti natin gawa? Sa pamamagitan ng pagdadala ng salita ng Diyos sa iba. May natutunan ka ngayon, ikwento mo sa kapitbahay mo. May natutunan ka ngayon,
Ikwento mo sa kapatid mo. May natutunan ka ngayon, ikwento mo sa asawa mo. May natutunan ka ngayon, ikwento mo sa mga anak mo. Kaya kailangan, sa tuwing makikinig tayo ng salita, nauunawaan natin. Dahil ang Espiritu Santo ay nagpapaunawa ng kanyang salita. Kasi kung hindi ako tutulungan ng banal na Espiritu, wala din ako mauunawaan sa salita ng Diyos. Dahil noong first year na naging mananampalataya ako, nahirapan talaga ako magbasa ng Biblia. Dati nga, kung gusto kong makatulog, magbabasa ako sa Old Testament. Isang chapter pa lang, tulog na ako. Pero nung talagang binuhay ng banal na Espiritu, yung kaunawaan, makakaubos ka ng isang, dalawa, tatlong chapters, hindi ka makakatulog. Amen? Kasi nangungusap sa inyo yung salita ng Diyos. Sa sarili ninyong pag-aaral, pagbabasa, nangungusap ang Panginoon. Kami ay tulong lang na mabigyan pa ng linaw, pero lalo na sa mga bago-bagong mananampalataya, yun yung panahon na tutulungan kayo ng ating pag-aaral. Tutulungan kayo sa Bible study at yung pag-aaral natin tuwing linggo. Kaya kung meron kang nalinawan na salita ng Diyos, ikalat mo, ipaalam mo sa iba. Kasi yung pag binigkas mo yun sa iyong mga labi, itinanim mo na yun sa kanila. At hahayaan na ninyo ang Diyos na magpatuloy ng kanyang salita. Hahayaan natin yung Diyos na magpatuloy ng kanyang salita. Pero susuportahan natin yan ng panalangin. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalm 119 verse 130? The unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple. Minsan simple lang ang salita ng Diyos, pero tayo ang nagpapahirap na unawain. Sabi ng Diyos, manampalataya ka lang sa puso mo na si Kristo ay iyong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Tapos na. Tapos na ang usapan. Isasama ka na niya. Ituturing ka na niya bilang anak. Pero bakit? Napakarami na mapakahirap tanggapin yung mabuting balita. Dahil pinapahirap nila. Simple nga lang pero ang dali na maintindihin. Isa doon, gusto ng tao, may practice siya sa kaligtasan niya. Kasi may ginawa ako, tumulong ako sa mahirap. Naging sumusunod ako sa mga utos ng Diyos. May iwas ako sa kasalanan. May mga ganong parte. Pero yung mga yun, hindi na makakapagligtas sa atin. Yung mga bagay na binanggit ko, ginagawa iyon ng isang ligtas na tao. Ligtas na siya, kaya gumagawa ng mabuti, tumutulong sa mahirap, at sumasamba sa Diyos. Amen? Amen. Ang sabi sa Tagalog, ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang kahulugan. Yung salita ng Diyos, ang sarap i-mind. Ano ba yun? Yung hinuhukay mo, habang hinuhukay mo, marami kang natutuklasan na nakapaloob na mensahe ng Panginoon. Sabi ko nga John 3:16 na, hindi ka makakabitaw dyan. Napakaraming pwedeng panggalingan na pagtuturo ng Lord.
para dyan. Diba? Kasi ang hirap unawain eh. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Simple lang. Pinadala ng Diyos, binigay ng Diyos, manampalataya ka lang, magkakaroon ka ng buhay ng walang hanggan sa presensya ng Panginoon. Lahat naman, buhay ng walang hanggan. Ang tanong lang, saan ka pupunta? Sa Diyos o doon sa isang side ay sa tanas in hell. Buhay na walang hanggan din ang dadanasin doon ng mga papunta doon. Pero salamat sa Diyos dahil hindi tayo doon pupunta. Palakpakan nga natin ang Lord. Sige. Number 3. Shine the love of Christ. Pag-ibigin ang pag-ibig ni Kristo. Dapat nagmimingin yan. Paano siya magmimingin? Given na parang ang daling mahalin nung alam mo na minamahal ka rin. Pero yung kaaway mo, madali bang mahalin? Nag-aaway ka ba, Justin? Ay, salamat mga. Pero sabi ng Panginoon, pag natutunan mong mahalin ang kaaway mo, pag natutunan mong mahalin ang mga kaaway ng Diyos, mag-perfect na sa iyo yung pag-ibig ni Kristo. Kaya mo na ba? Tanong to yan. Pag tumingin ka sa bintana at makita mo yung lote mo, parang hindi pa yata. Dapat gano'n. Yung mga tao na iniisip mo na gumawa ng masama sa'yo, ng api sa'yo, ng maliit sa'yo, ano pa, ng basto sa'yo, at wala yung makansamang ginagawa, yung mga tao na yun, isang araw kaya niyong mahalin. Hindi nyo na titingnan na para bang yung mga mata nyo ay naglilisip. Yung galit na galit, kung hindi ang pagtingin nyo na sa kanila, ano dapat natin sila tinitingnan? Tinitingnan natin sila ng may awa at habag. Bakit? Bakit dapat gano'n natin sila tingnan? Kasi kung hindi sila iniligtas ng Diyos, alam natin kung ano ang destinasyon nila. Amen? Amen. So, tandaan natin, pagningningin natin yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Kaya madalas sinasabi, yun yung susubukan ka ng Lord na isang araw ihaharap sa iyo yung pinakamatinding kaaway mo. At susubukan ni Lord kung bumao na ba yung pag-ibig na ibinigay niya sa atin at para sa iba ay kaya mo na rin bang ibigay sa iba. Tandaan natin ang ating Panginoon namatay para sa lahat ng makasalanan. At lahat ng mga kasalanan, kaaway niya. Kaya nga, nakapako na siya. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ganun pa yung kanyang panalangin. Ganun magmahal ang Panginoon. Hindi kaaway ang tingin. Kundi, mga kaluluwang nawawala, mga kaluluwang naliligaw. Amen? Amen. So, 2 verses ang nilagay ko dito. Una, 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. Sa Tagalog, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Ng kapanlaki-laki ng pag-ibig, gawin mo dahil mahal mo yung tao. Gawin mo dahil higit sa lahat, mahal mo ang Diyos.
Kahit hindi ka na tumingin sa tao, kahit napakahirap gawin mo dahil mahal mo ang Diyos. At pag nagawa mo yun, magniningning sa'yo yung pag-ibig ni Kristo. At yung pangalawang verse, 1 John 3:18, little children, let us not love in word or in talk, but in deed and in truth. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa diya, kundi sa gawa at katotohanan. May bunga. Yung totoong pag-ibig, nagbubunga. Hindi lamang pumuro salita, may kalapit na gawa. Buti na lang sila, may salita na gawa na ng kailangan. Si pamilya, sabi ko nga, magiging epektibo siyang pastor. Dahil dala niya ang salita ng Diyos, dahil salita din ang kanyang apelido. Amen? Amen. Kaya naman, yung kanyang buong pamilya talaga naglilingkod sa Diyos. So, dapat nakita sa gawa at pag iyon ay ginagawa ng mga anak ng Diyos, ng mga mananampalataya, na ipaparanas natin sa iba yung pag-ibig ni Kristo. Mabilis ba ako ngayon? Sige, sa closing kasi ako nagtatagalin. At yung pang-apat, expose the loveliness of Christ. Ilantad ang kagandahan ni Kristo. Pero sabi sa Biblia, hindi siya maituturing na maganda. Walang kagandahan na nakita sa kanya. Gaganda ka ba naman puro kadugo? At saka, hindi niloob ng Panginoon na maisulat kung ano ang itsura niya. Ano nasusulat sa Biblia? Basahin ninyo from cover to cover. Walang maisulat sa Biblia kung ano ang itsura ng Panginoon. Sinasabi lang na may imahe kasi nga sinabi, we were created in the image and likeness of Christ. Pero yung imahe and likeness na yun, hindi physical. Yung kagandahan na sinasabi dyan ay yung kagandahan ng pagkatao. Yung karakter, yung pagkatao mo bilang mananampalataya. Ang sabi sa 2 Corinthians 3:18, so all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Yan natin. Dahil nararanasan natin, natututunan natin, dahil nararamdaman natin, nare-reflect natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Pinulit mo, unti-unti, dinadala tayo ng Panginoon para doon sa glorious image. Ito na yung wamis ng ating Panginoon. Ang sabi sa Tagalog, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning na sa ating mga mukha ang kalulhatian ng Panginoon. Ito yung sinasabi, Shekinah glory. Kita mo sa aura ng tao, ito ay may kapayapaan. Ito ay may kakontentuhan. Ito ay mabait. Iyon lahat ang mga katawian ng Panginoon. Yung payapa ka sa buhay mo, yung kontento ka sa buhay mo, yung ginagawa mo na gusto ng Diyos. Ito yung mga ginagawa ng mga anak ng Diyos na ginawa rin ng Panginoon Jesus nung siya'y nandito sa lupa. Ano pa yung beauty? Binigyan tayo ng fruit of the Spirit. Lahat na yan dapat lumalabas sa atin. Kindness, self-control, humility, goodness. Basahin dito sa Galatians 5:22.
23. Amen? O dapat makikita mo, sa halip na kung ano-ano nilalagay natin sa mukha para magbindi ang ating mukha, yung beauty from inside out, yun ang tunay na kagandahan. Napakaraming nagtitinda sa akin ng mga pampaganda, mga kung ano-ano dapat pinapahid sa mukha, lahat na yung kinalagyan mo. Ako hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan yan. Yung ibibili ko dyan, ilalaan ko na lang para sa iba. Kasi kontento ako sa itsura binigay sa akin nito. May minsan hindi ko naisip magpa-no-sleep eh. Kahit may pera na ako pero nung bata ako, sabi ko, ano ko yung gagawin? Paano ko yung gagawin sa ilong para sabi ko, pag yumaman ako, magpapaayos ako ng ilong. Dumating na ang yaman, dumating na ang pera, hindi ko na inisip na magpagawa ng ilong. Kasi may mga staff ako nagpaayos ng ilong. Hindi naman, 100,000 pa rin. Kaya nga, sabi ko, hindi ko kailangan yan. Kontento ako sa ibinigay ng Panginoon. At bawat isa sa atin, dala-dala natin yung kagandahan na bigay ng Diyos. Amen? Amen. O sino gusto magpa-no-sleep? Mahal nga ng lift, inalok sa akin. Sabi niya, Rems, magpa-facelift ka. Kapayaan mo na siyang mag-sub. Hindi ko na kailangan. Pag natanda, talagang matanda na. Ano pa bang lift? Hindi na kailangan ng bus lift kasi wala na itataas eh. Pati yung bat, pati yung puwet. Bat lift, di ba? Yung tawag doon. Oo. Ay, implant yung kailangan yan. So, tandaan natin, ang maganda, ang totoong maganda, yung maganda sa patingin ng Diyos. Amen? Pag maganda ka sa harap ng Diyos, pag alam mo maganda ka sa harap ng Diyos, kapag umaharap ka sa Kanya na wala kang kabigatan. Yung hindi ka nahihiya, sasabihin mo lang, sinasabi mo, nakikipagkwentuhan ka. Ganun lang kami din. Ganun lang kami, nag-uusap lang kami. Kaya tandaan natin, pag nangingin natin, yung kagandahan ng Panginoon. Amen? Amen. Nang makita ng mga kaaway nyo, dati ito, minumura ako pag tumapat sa bahay ko. Ngayon, hindi na. Nag-iiwan pa ng truck. Nag-iiwan ng Bible verse. Di ba? May gumawa ba nun? Tumatapat sa bahay ng kaaway at minumura. Si Inang yata gumawa nun si Inang ko. Pero ngayon, dapat kagandahang loob ng Diyos ang pinapakita natin. Thank you. Alam mo kami, balang ko sa inyo. Di ba? O sige, panglima na tayo. Give hope to the hopeless. Ito ang kailangan ng mundo ngayon. Napakaraming tao na tingin nila wala na silang pag-asa. Hindi ganun pag-asa. Gaya ng halaman na yan, nasa hopeless. Nasa hopeless condition siya. Kapalagay niyo ba sa kinakatamnan niya, lalago ba siya, yayabong ba siya na isang malaking puno? Pag inalagaan, diniligan.
Tama naman, pwede mo yung gawin. Pero, ang pananaw ko dyan, iba. Kung may ugat na yan, aalisin ko siya dyan. Hopeless nga yung condition niya, ba't ko pa siya dyan iiwanan? Aalisin ko siya at ilalagay ko siya sa pwede ko siyang itanim na matabang lupa na kung saan hindi hihinto yung kanyang paglago. Mamumunga siya sa tamang kapanahunan. Kasi minsan ganun tumingin yung ibang Kristiyano. Tutulungan lang kita ng konti. Iyan lang ang kaya kong ibigay. Pero ang isipin natin, paano natin siya tutulungan na maaalis sa ganung sitwasyon? At dali mo. Dalihin mo kay Lord. Pakilala mo sa kanya si Lord. Bigyan mo siya ng mga salita ng Diyos na magbibigay ng pag-asa sa kanya. Hindi, ikaw talaga ang sagot. Gagamitin ka ng Panginoon para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kalulatian. Diba? Kasi, sige, alam mo, kailangan ng tulong, didilig ang konti, ganyan, alagyan ng pataba. Pero nandun pa rin siya sa hopeless condition na yun. Kaya, may mga pagkakataon, alisin na natin sila. Kung sila yung nasa dilim, dali natin sa liwanag. Ipakita natin yung liwanag. Amen? Amen. Amen, maganda. Buti ba si Gagab na may ginto? Ganda ng tingin sa akin eh. Kasi yan, nakikinig yan, natatangnan na yan ng salita ng Diyos. Amen? May kilala ka nasa ganitong sitwasyon? Ano mo? Bukod sa prayer, kailangan niyang lakipan ng gawa. Kung may kakayanan ka rin lang na tumulong, lakipan mo ng gawa bukod sa pananalangin. Ayan ang panawagan ng Panginoon. Hindi, naku, kawawa ka naman kapatid, wala ka palang panggaling ng gano'n. Sige, pag-pray kita. Tama yun. Pero kung may kakayanan kang tumulong pinansyal, tumulong ka. Madalas sinasabi ko, pag sobra sa pangangailangan mo, hindi na para sa iyo. Yun ay para sa iba. Pag sinabing para sa iba, sa labas na ng pamilya. Sabi natin dito, huwag ka lang gastos ng gastos. Kasi nagpapagawa tayo ng church. Sabi ng Lord, kinakausap ako ng Lord. Kung ba magpapagawa ka ng bahay-sambahan, mababago na yung paraan ng pagbibigay mo. Siyempre hindi. Bakit hindi? Dahil alam ko naman kung sino ang magsusupply at kung sino ang magbibigay para tapusin yung building ni Lord. Amen? So, lalakwakan natin. Ganoon tayo. We have to think outside the box. Kasi ang laki ng Diyos natin, makapangyarihan ng Diyos natin, walang imposible sa Kanya. Pero tayo, kung mag-isip tayo, nililimitahan natin yung kakayahan ng Diyos. Yung tunay na huwag natin limitahan ang Panginoon. Kasi, pag gano'n tayo mag-isip, kung gano'n tayo mag-isip, parang sinasabi natin, pinagdududahan natin yung magagawa ng Diyos. Makikita nyo isang araw, tapos na yan. Tapos na yan, bunga nga eh. Alis buo na yung pader. At sa ang Diyos, ang magpo-provide dyan ng pondo.
Hindi hihinto yan. Pero, syempre, gagamit at gagamit ng mga tao. Syempre, hindi naman usang bumabagsak ang pera mula sa langit. Amen. Pero ito yung isang experience ko sa Lord. Kahit alam ko naman, nasabi ko na ito dati, alam ko naman kung kano sweldo ko, alam ko naman kung anong pumapasok na income sa akin. Pero, kung kukumpitin ko kung paano ako maglabas ng pera, sobra doon sa kinikita ko. Yun ang himala ng Diyos. Kaya nung pinakita yun sa akin ng Lord, kaya noon, sabi ko, Lord, paano yun? Nag-multiply ba yung pera ko sa bangko? Sabi ko, ayun, huwag ko nang pasakitin ang ulo mo. At mula noon, wala nang lista-lista. Wala nang lista-lista ng gastos. Hindi ko na binibilang kung ano yung lumabas. Hindi ko na binibilang kung kanino itinulong. Pag lumabas sa kamay ko, utos ng Lord, tapos na yun. Wala nang compute-compute. Pero, syempre, kung ano yung bank account ko, tinitingnan ko yung ano. Iyon lang minomonitor ko kasi baka may check akong tumakbo. Pero kahit kailan, hindi ko na-experience siya. Hindi ko na-experience na nag-zero balance ako o maintaining balance lang ang natira sa aking bank account. Amen? Amen. Ganun ang Diyos natin. Sinasabi ko sa inyo, yung buhay ko patotoo. Yung buhay ko, akala ko nung bata ako, wala akong patutulungan. Hindi ako magiging matagumpay sa buhay nito. Kasi nga, bunso. Tapos, yung mga ate ko, magaganda, matatalino. Magaganda, matatalino. Diba? Mga ligawin. Ako hindi ako ligawin eh. Ligawin lang ako sa pagkali pinupuntahan, naliligaw. Namamali ng napasok ng street. Nalalagpas sa exit. Nalalagpas sa exit. Kaya nga, sabi ko, pinangalan kong mag-graduate. Magmamongha na lang ako. Yun yung pangalan ko. Na hindi ka nalalabas, doon ka lang, yun lang ang mundo mo. Pero hindi yun ang plano ng Diyos sa buhay ko. Amen? Isa-isa niyang binubuksan yung mga plano niya para sa akin. Nawala lang yung pagiging mahiyain ko, kulay-kulay. Hindi ako mahiyain na hindi lalabas. Yung pagiging mahiyain ko yung hindi ako mag-i-initiate, makipag-usap. Kung may iimbita sa iyo na birthday o kung ano mang party, kung ano mang okasyon, hindi ko pupunta. Yung pagiging mahiyain ko ay yung anti-social. Yun. Siyempre, pagka nagre-report ka na, nag-present ka ng project, nandun pa rin yung kaba. Pero, hindi ka natakot. Wala nang takot. Dahil alam ko kung sino ang kasama ko. At alam ko kung sino yung tumutulong sa akin. Amen? Kaya dapat lahat tayong ganun. May pinapalo para mag-share. Ano lang. Amen? Si Nanang Claire, baka magpastora yan para sa mga seniors. Dahil maraming hopeless na parang sa mundo. Yung iba, tinakasan na ng katinuan. Yung mga tinakasan ng katinuan, bumitaw sa pag-asa na wala ng pag-asa. Kaya nga yung apo ni Tita Sabel, isang araw gusto ko rin makausap kung makikipag-usap. Amen? So, kailangan ipakilala natin kung ano yung pag-asa na meron sa Panginoong Diyos. Kung ano yung inaasahan natin sa mga hinaharap. Kung masaya ka na dito sa mundo na to, may isasaya ka po.
At yung saya mo, pwede mong ibahagi sa iba. Amen? Yung mga bata na yan, yung mga nagsasabi school, ang daling pasayahin. Oo, napakadaling pasayahin. Napakadaling nilang pasayahin. Sabihin mo lang, bawat tamang sagot, 50 pesos, na pang sumagot. Diba? Pero yun ay makakatulong sa kanila para mag-memorize ng scripture, para mag-aral ng salita ng Diyos. Gagawin ang gagawin ko yun. Bakit hindi? Kasi, maaaring sa panahon ngayon, hindi sila ganun kaseryoso. Pero ako naniniwala, pakunti-kunti, napatamnan na yan. Napatamnan na yan. Tanong ko nga kung nabawasan na sa kanila yung yung pagmumura. Pag nasa church po, hindi nagmumura. Ito pag wala ka na sa church, minsan po pastora pag nabibigla. Kasi yun yung kakalakhan nilang environment na konting libot yun. Pero salamat sa Diyos sa aming pamilya, hindi kami natulungan ng ganun. Kahit hirap na hirap kami, hindi kami natulungan ng mga ganun kalangarita. Amen? Kaya isama natin yung mga bata na yan na kahit sa mga murang edad nila, alam nyo ba, may kanya-kanya rin silang mga pinagdadaanan. Ang mga batang ito, mga edad 13 pataas, yung mga pinagdadaanan. Diba? Hindi lang sila halata. Pero anuhin natin, magbigay tayo ng pag-asa sa lahat ng nawawalan ng pag-asa. Ito, i-memorize nyo na itong verse na to. Dahil palagi nyo yung kakailanganin. Sa Lamentations 3:21-23. Hindi naman lagi smooth sailing. Sa panahon ng may sakit ka, talagang mahirap. Pero, pag maaalala mo itong verse na to, magkakaroon ka ng panibagong lakas araw-araw. Lamentations 3:21-23. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Hindi maganda yung araw mo ngayon. May panibagong araw magbubukas. Nandaan natin, napakasarap isipin, ano man ang sitwasyon ko, ano man ang pinagdadaanan ko, ang Panginoon laging nandyan. Hindi ka na iiwanan, hindi ka na pababayaan, at mananatili yung pag-ibig na mararanasan. Sa Tagalog, ngunit ito'y naalala ko, kaya't mayroon akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamalim. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Sunod-sunod yung problema, sunod-sunod ang pagsubok, balikan mo ito. Alam niyo ba sinulat niya ni Propeta Jeremiah na punong-puno siya ng pighati, pero nakaya niyang isulat yan. Ang tawag sa kanya kasi the weeping prophet. Kasi naging propeta siya noong panahon na ang buong Israel, sabihin ng 80% tumatalikod sa Diyos. At siya yung inatasan ng Diyos para din yung mga angkan na yun na tumatalikod sa Diyos para manumbalik sa Diyos.
Kasi tingin niya wala nang pag-asa yung mga kababayan niya. Dahil tumalikod na, sumamba na sa mga Diyos-Diyosan. Nag, sumamba na sa Diyos-Diyosan at lumayo na sa Diyos. Pero, isinulat na yan. Dahil sa karanasan niya, sa haba ng paglilingkod niya sa Diyos, naging totoo ito sa kanyang buhay. Amen? Amen. Sige, review na tayo. 5 ways to manifest God's glory. Una, arise and be recognized as Christ's believer. Magpakilala ka. Makilala ka bilang mananampalataya. Light up the word of God. Yung salita ng Diyos, ipaliwanag mo sa iba para naman maging liwanag din yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. Pangatlo, shine the love of Christ. Magdilim ang pag-ibig ni Kristo sa iyo. Yung pag-ibig ng Diyos sa iyo na nararanasan mo, ipadama mo sa iba. Abutin mo sila sa pamagitan ng pag-ibig ni Kristo. Expose the loveliness of Christ. Ilantad ang kagandahan ni Kristo. Pag nakikita yung kagandahan, yung bunga ng banal na Espiritu sa buhay mo, nakikita yung kagandahan ng Panginoon sa iyo. At yung huli, give hope to the hopeless. Bigyan ng pag-asa ang mga walang pag-asa. Siyempre, lahat ng walang pag-asa, wala kailangan ng pag-asa. Kaya maging daan tayo doon sa nakikita natin na walang pag-asa, na palakasin natin sila. Mabigyan ng pag-asa sa tulong ng Panginoon. At dito na ako magtatapos. Ang ibibigay ko sana ay yung 2 Peter 1:9, pero ito ang binigay ng Panginoon dahil ito, bago at lumang Kristiyano, makaka-relate kayo na dapat ginagawa natin. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Amen. Sa Tagalog, kung kayo'y kumakain o umiinom, anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararaman ng Diyos. Yan ay mula sa unang mga taga-Korinto, 10:31. O, tama na Tagalog. Amen? Kaya naman, palakpakan natin ng Diyos. At iba din sa atin na kanya, yung nararapat na kaluwalhatian dahil nakikita sa buhay natin yung luwalhati na dapat lumabas sa atin. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi po, tayo dadako ngayon sa Holy Communion. Medyo tayo ngayon na overtime kasi nasa pick-up ng kaharap kayo lahat eh. Kaya na-overtime tayo ng konti. Tayo ay tawagan ko lang po Sasha ba? Baka yung mga explorer pwede na hindi makabigyan. Sige po, Brother Gandhi.